kongresista ng bayan, ang lingkod bayan, Congressman Nery Colmenares. Magandang hapon po sa inyong lahat. Na-late ako. Actually, galing akong San Jose, Nueva Ecija, dahil dun sa inaimbitahan kami ni Bishop Malyari for a People's Initiative launching sa Nueva Ecija. Sabi nga ni Father Ed, grabe nga ang traffic. So, alas 11 pa kami umalis dun eh. Ngayon lang kami nakarating dito sa Maynila. So, but I'm very glad to be here. Magandang hapon sa ating mga sa mga pamilya ng mga biktima na pararangalan ngayon, sa mga miyembro ng ating Bantayan Foundation, kay Ma'am Evelina Rosete. Ma'am, magandang hapon. Hindi ako nasanay sa Mr. Ed De La Torre. Anyway, Mr. Ed De La Torre. Kay Miss Melanie Grace Doromal. Magandang hapon. Kay Miss Maria Corazon Plopinio, mas kilalang Marie, at si Miss Carolina, Kabobi Malay, Miss Carolina Malay, napaka-formal dito sa ating papel. Si Mr. Rafi Paredes, ganang hapon po. Si Miss Rebecca Tanyada, Bernie Aquino, Miss Bernie Aquino, at sa iba pang mga guests ngayon, andito pala ang compensation board, no? si chair at ang iba pang mga members ng board. Magandang hapon din sa lahat ng iba't ibang organisasyon at mga human rights groups na nandito. At syempre, sa kasamahan namin, si Casa Turo Campo, yung bayani na kinikilala ng karamihan. Hindi ko ibig sabihin, Casa Tour, minamadali naming malagay ka sa listahan dyan. Wala kaming intensyon na ganon. Anyway, kahit ang mahalaga na sa listahan kang bilang bayani sa puso ng sambayanang Pilipino. Yan naman ang importante. So, magandang hapon sa lahat, no? At sa mga kaanak at kaibigan at sa mga pamilya nga ng biktima, I'd like to stress, isang karangalang maimbita bilang panauhing tagapagsalita sa pagpaparangal sa mga 12 bayani at martir. May halong lungkot at pagmamalaki na makita ko ang pangalan ng 4 ng aking mga kakilala. Hindi ko kilala lahat, pero I'm sure you deserve the honor that's being bestowed to you right now. Pero may 4 akong kakilala sa mga paparangalan: si Crispin Beltran, si Felix Berto Olalia Sr., si Rolando Olalia, at si Maria Violeta Marcos. So si Kabel, syempre, I would like to share lang, issue ngayon palagi sa party list, dapat hindi na yung mga party list, hindi naman marunong yan mag-legislate, hindi naman yan mga abogado, o hindi naman yan well-studied, mga ganon ang sinasabi nila. Dapat ang party list yung mga lawyers, yung mga mayayaman. Pero si Kabel destroyed all that. Grade 6, he was one of the best legislators in Congress. He was able to carry his own interpellations in privileged speeches and in filing the bills that matter most to the Filipino workers. Ang isa siguro ma-share ko lang segue dito sa prepared speech, nang namatay si Kabel, isang malaki at mayamang politiko ang kumausap sa akin noong araw na yon. At ang sabi niya, alam mo Nery, na-shock talaga ako dito sa nangyari kay Kabel. Maliban sa na-shock akong namatay siya ng biglaan, na-shock ako na ganun siya kahirap after 3 terms in Congress. Sabi niya, hindi ko ma-imagine 3 terms ka, 9 na taon halos sa Kongreso, hindi ka man lang yumaman. Nandun lang siya sa isang bahay sa Bulacan dahil mas mura ang lupa doon. Isang electric fan, wala siyang pera para paayos ang kanyang bubong. Sabi niya, hindi ko ma-imagine. Kasi kaninang umaga, sabi ng politikong yon, alam ni Kasator kung sino yon, nag-usap pa kami ng kapatid kong bumili ng Learjet worth millions and millions of dollars. Pero si Kabel,
ganun siya kahirap. Siguro, yan ang tunay na bayani. Hindi niya lang sinasabi ang diwa ng pakikiramay sa masa, kanyang isinabubuhay pa. Si Felix Berto Olalia, ano lang yon, maiksing panahon ko lang siya nakilala. Nung panahong nakulong kami, dinala kami dyan sa Krame, kasi doon kami sa norte kinukulong in that case of Garcia Padilla versus Enrile. At ngayon, nakita ko siya, nagbabasketball doon yung mga detainees dyan sa Krame. Siya na kahiwalay siya may mahiwalay siya na selda na siya lang mag-isa. Ang liit, ang init pa. And at that time, I think siguro mga 70s na siya. Baka 70 years old na siya or 60 plus years old. So, siya hindi nakakalabas doon lang siya So, nakikipagkwentuhan siya sa amin, bagong salta kami. So, ang normal naman dyan, pag bagong salta ka sa kulungan, talagang bibinyagan ka, bubugbugin ka, pero sa amin nung dumating kami doon, kinakausap niya kami at pinapalakas naman ng loob. Sabi niya, kaya natin to, di ba? At that age. So, that's what I remember of Felix Berto Olalia. Si Calando, syempre, nakilala namin yan sa panahong siya ay namumuno sa maraming kilusang welga at sa manggagawa dito. And he inspired a lot of people for his struggle for workers' rights. But not only is he a hero because of the inspiration he gave during the time that he was alive, but by the outrage that he engendered at the time he was killed. One of the most brutal killings ever to hit our history, to sa bansa natin. Grabe yung ginawa kay Calando, if only to fulfill this thirst for vengeance by some members of the military. Sister Biol naman, Negros kasi na-assign. I was a young student, Catholic Action student at the age of 16. At pag kami ay nawawala ng pamasahe o wala kaming pangkain ng lunch, dumadaan kami kay Sister Biol at hihingi kami either ng pera or pakain. Kasi very supportive siya sa struggle ng mga human rights violations noon sa Negros. No? So I knew some of those who will be recognized today. Kaya suportado rin ng tao yung desisyon ng Bantayo Foundation na dapat pararangalan ang ilang mga martir at mga bayani, if only to give inspiration to future generations also. Tama lang naman na i-recognize sila at tama lang naman na kilanlanin ang kanilang kontribusyon dahil sa ang ating tinatamasa ngayon partly ay galing doon sa kanilang ginawa ng kapanahunan nila. Hindi madaling balikan ang madilim na panahon ng batas militar. Sa paggugunita sa kabayanihan nila Cabel, Calando, Cabert, Sister Violi, Julieto, Venerando, Cesar, Jorge, Benjamin, Rogelio, Elmer at Jose, kasabay kong naalaala ang sariling karanasan sa ilalim ng